Nakita nyo na ba yung viral video from Iraq? Yung sa oil ministry nila? And yes, I've seen it. And let me tell you kung ano yung mas nakakaloka dito. At ito yung palusot nila at yung pananakot doon sa mga mag-share at magsasalita about this. Like, what is that? Huh? And for context, ang involved dito ay yung director of the Northern Project Authority sa Kirkuk na si Iyad Hussein Al-Jawhar. At yung kanyang finance manager na si Lina Raad Mohsen. Nakuhanan kasi sila, no? On cam, na binigyan ng siopaw ni ate si Tatang, tapos pinakain naman ni Tatang yung lollipop kay girl. Give and take ba? Yun. And this happened, no, mismo sa opisina ng gobyerno. May Iraqi flag pa sa likod, mga beshi. No, ang titindi. Kakasuka. Iyunes talaga. Iyo. Pero, wait ha, here's the plot twist. Yung video na yon ay actually nag-leak na last month pa. So, ang ginawa ng management, ay wala, tinago nila. Pinag-retire nila si Tatang, tapos si ate girl naman ay inilipat dun sa ibang department para nag-reshuffle lang ng desk, diba? And it only became a massive issue. Ngayon lang. Kasi, ngayon lang sumabog sa social media. Now, instead of saying, I mess up, I am sorry, guess what? Kung anong ginawa ni Tatang. Yun nga, pumunta siya sa live TV, umiyak siya doon, no? At sinabi niyang nabablockmail na daw siya since last year pa. And the best part nito, AI generated daw yung video na yun. AI! Sir, please lang, no? I've seen the video. Huwag niyo naman kaming gawing tanga. We know what AI looks like. Ano ba, sir? No? Why it's so hard for people in power to just admit that they were wrong? Bakit kailangan pang umiyak sa TV at ipagpilitan na AI yun? Tapos si ate girl naman, eto, nananakot na ididemanda niya ang lahat na maglalabas ng clip at no, pag-uusapan yung issue na yan. Yan tayo, no? When you can't beat them, scare them. But, here's the real tea kasi and why this matters. Hindi lang kasi ito tungkol sa office romance gone wrong Because, yung judicial authorities nila are now investigating this alongside, the massive corruption files in the Iraqi oil ministry. Millions of dollars, mga beshi, ang involved dito sa ibang cases nila. Diba? Kaya pala ayaw nilang umamin because admitting to this means opening the door in investigating what else, What else are they doing behind closed doors? Wow. Ano sa tingin nyo? And this is a classic example of gaslighting the public na, uy, huwag kayong maniwala sa mga nakikita ng mata nyo, Maniwala kayo sa mga iyak ko sa TV. Matakot kayo sa abogado ko. Leche. Diba? Ay, nako. No to fake news, please. But yes to accountability. At, next time you see a politician crying on TV claiming it's AI, nako, just use your critical thinking. Anyway, it's just my 2 cents, no? So what do you think, guys? Comment down below. And thank you for watching.